ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عمرو عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. Ang hadith na ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid ko sa Islam, ay patungkol sa pananatili sa matuwid na landas. At ito ay papalawakin natin, papaliwanag natin kung ano yung ibig sabihin unang-una ng pagiging matuwid. At na ito ay kinakailangan o bukod sa ating pananampalataya, meron pa tayong nararapat na or tungkulin na dapat sinasabi natin o kiniklaim natin na tayo ay mananampalataya. So dito sa hadith nito, naiulat ni Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, ako ay turuan mo o ikaw ay maghabilin sa akin sa Islam na ito ay magiging sapat na para sa akin. Qawlan la as'alu anhu kay ahadan ghayrak. Ito ay magiging sapat na sa akin. Na kapag tinanong ko at nalaman ko ito na ang magiging mahalaga para sa akin at hindi ko nakakailanganin pa na alamin ang ibang bagay. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billahi thumma istaqim. Sabihin mo, sabi ng Propeta, na ikaw ay nananampalataya sa Allah, thumma istaqim. At pagkatapos na sabihin mo na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay maging matuwid, ikaw ay tahakin ng tamang landas. So sa hadith na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dagdag sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na katotohanan yung mga tao na nagsasabi na ang Allah ang aming Panginoon. So una-una, kinikilala nila si Allah bilang kanilang Panginoon. So ito yung una-una na tinuturo sa hadith na ito. Thumma istaqamu. At pagkatapos, sila ay naging mustaqim. Sila ay mga tumahak sa tamang landas. Sila ay naging matuwid. Okay? So ang ibig sabihin ng matuwid sa Arabic ay yung istiqama. Istiqama. Kung may susulat nyo sa mga notes nyo, ang ibig sabihin ng katuwiran ay istiqama. Istiqama. Mula rin dito, ang sinasabi natin o binabasa natin sa Surat Al-Fatiha na alin? Alin yung aya? Mga brothers? Sa Surat Al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. O Allah, gabayan mo kami saan? Sa matuwid na landas. Matuwid na landas. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ang landas o ang daan na iyong ginabayan, nilubos ng biyaya. Ghayra al-maghdubi alayhim waladdallin. Hindi sa landas ng mga taong nakuha ang iyong galit. At sino yung mga tao na nakuha ang galit ng Allah? Sino yung tinutukoy sa maghdubi alayhim? Ang mga Hudyo. At dahil, bakit nakuha nila ang puot at galit ni Allah? Ano ang kasalanan nila? Alam nila ang katotohanan, subalit ito ay hindi nila sinisagawa at tinatalikuran nila. Okay? Waladdallin, at hindi sa landas ng mga
naligaw. At sino yung mga naligaw? Ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano. Sa kasalanan ano? Ano naman ang kasalanan nila? Sumamba sila ng walang kaalaman. Ahsantum. So, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sila ay naging matuwid. Tatanazzalu alaihimul malaika. Bababa sa kanila ang mga anghel sa araw ng kanilang kamatayan. Dahil ang isang tao once na huhugutin na ang kanyang kaluluwa, at ang kaluluwa ay saan ipinapadaan kapag ito ay hihiwalay na sa ating katawan? Saan ito pinapadaan? Pag nasa bibig, hindi yung specific. Hinuhugot saan? Hindi. Saan lalabas? Saan? Sa bibig. Saan? Leeg. Sinabi niyo na lahat ng sagot pero yung tumbok na kinukuha ang kaluluwa sa ating lalamunan, sa dulo ng ating lalamunan. Diyan ang huling hugot ng ating kaluluwa. Kaya sa dulo ng lalamunan, kasi ang sinabi sa Quran, hatta idha balagatit taraqi. Ang taraqi sa wikang Arabic ay yung dulo ng ating lalamunan. Kung baga to be specific, syempre ang dalil natin is sa pinakadulo ng ating lalamunan. Dulo ng ating lalamunan. Yun yung ginamit sa Quran, yun yung ginamit sa Sunnah, kaya yun ang ating sasabihin, yun ang ating sagot. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW na tuqbalu tawbatul abdi ma lam yugharghir, na ang ating tauba ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala as long na na hindi dumadaan ang ating kaluluwa sa ating lalamunan. At sinabi rin ng Propeta Muhammad SAW na kapag kukunin na ang ating kaluluwa, tabi'ahul basar, hinahabol ito ng kanyang paningin. Hinahabol ng ating mata ang paghugot ng ating kaluluwa. Kaya, ang isang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya ng buhay, at dumating sa punto na malapit na siyang nakita niya na ang katotohanan ng kamatayan, siya ay magkakaroon ng takot, siya ay mangangamba. Kaya darating sa kanya ang mga anghel dito sa tao na ito, na siya ay sinabi niya na sino? Ang Allah ang aking Panginoon, at siya ay naging matuwid. Bababa ang mga anghel sa kanya, at anong sasabihin sa kanya ng mga anghel? Alla takhafu wa la tahzanu. Na huwag kang matakot dahil ikaw ay naging matuwid, ikaw ay nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matakot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, at huwag kang malungkot. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. At ipinapangako namin sa iyo, o ipinaparating namin sa iyo ang magandang balita na 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 yung gantimpala ay ang araw ang paraiso, allati kuntum tu'adun, ang paraiso na kung saan ipinapangako sa mga tao na nagsabi na si Allah ang aming Panginoon at sila ay naging matuwid. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. The same ayah, the same meaning, halos malapit. Na yung mga tao nagsabi na si Allah ang aming Panginoon at sila ay naging matuwid pagkatapos nito, fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Tunay na walang takot para sa kanila at walang pagkalungkot para sa kanila. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ang itinuturo sa atin ngayon dito, na bilang ikaw na isang Muslim, need mong ituro sa iyong sarili na lahat ng bagay dito sa lupa, dito sa habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa,
Maaaring lahat ng bagay dito ay hindi natin makuha. Lahat ng biyaya dito ay hindi natin makuha. At maaaring lahat ng pagsubok ay maaaring ibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa lupa. Subalit, ang tinuturo sa atin dito is ano yung pinakamaganda at pinakamalakas na bagay na maaaring panghawakan ng isang tao para hindi siya matakot unang-una at hindi siya maging malungkot. Ano yun? Yung panghawakan mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung makilala natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun pa lang itself ay napakalaking biyaya na kung saan kapag tunay na ikaw ay naging mananampalataya, the rest ng mga bagay ay hindi na mahalaga para sa iyo. At ikaw ay naging matuwid. Kaya every time na tayo nakakaramdam ng takot, either sa biyaya, sa future natin, or sa bagay na kung saan tayo nagkukulang, i-remind lang parati natin ang ating sarili sa aya na ito. O sa hadith na itong pag-aaralan natin ngayon. Ako ba ay isang tao na may kinikilalang Panginoon at yun ay si Allah, wala nang iba? Isa yun. At sa araw ba na ito or sa mga pagkakataon na ito, ako ba ay nagpupursiging maging matuwid? Kung ang sagot sa iyong tanong ay oo, alhamdulillah. Hindi mo kinakailangan maging matakot. Kung sa mga pagkakataon na yun na ikaw ay aabutan ng kamatayan, alhamdulillah. At kung sa mga pagkakataon na yun ay ikaw ay malungkot, ito ay gagaang para sa iyo. Ito ay gagaang para sa iyo. Isa ito. Pangalawa, bakit hinihiwalay ngayon dito ang pagsasabi o pagkilala mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang Panginoon at dinuktungan pa na kinakailangan mo maging matuwid. Kinakailangan mo maging matuwid. Bakit? Ano sa tingin nyo? Bakit dinalawa pa? Hindi na lang sabihin na, sige, sabihin, ikaw ay maging matuwid, yun lang. O sabihin mo lang na si Allah ang iyong Panginoon. Dito ay tinuturo na hindi sapat, mga kapatid, sa Islam na sabihin mo ang aking Panginoon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil lahat yan, nagkakaisa dyan ang Muslim at ang hindi mananampalataya. Tama ako, hindi? Tayo ay nagkakaisa dyan. Lahat kayang sabihin na ako na makasalanan, halimbawa. Kahit si Satanas, nagkaisa tayo, parehas lang tayo ni Satanas sa pagkilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ng aking Panginoon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano sinabi ni Shaitan sa Quran? Rabbi bima aghwaytani. Sabi niya, aking Rabb. Kinilala niya Allah nung kinakausap niya. At sinabi niya na, aking Rabb, ililigaw ko ang iyong mga alipin. Kaya hindi sapat, babalik tayo sa basic, sa bakit pinadala ang mga propeta, bakit nagbaba ang mga revelasyon. Hindi para sa pagkilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan ay given. Yan ay likas na ating paniniwala. Di ba? Bakit pa nagpadala kung pare-parehas lang rin naman na kumikilala sa Panginoon? At nonsense ang pagpapadala ng mga propeta kung ang pagpapadala o ang reason sa pagpapadala ng mga propeta ay pagpapakilala lang ng Panginoon sa mga tao. Although ngayon ay may mga tao na hindi talaga nila lubos na kilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi man sa kanilang dila o hindi man nila ito ma-describe sa pamamagitan ng kanilang dila na ang aking Panginoon ay nag-isa, ang aking Panginoon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero yung tinatawag na yung hala nila o yung tinatawag sa Arabic na kasi may makalul lisan, makalul hal, yes? Kasi ang pag-acknowledge, mga kapatid sa Islam, ang pag-acknowledge kasi is dalawa. Isang pagsang-ayon gamit ang dila. So yun yung halimbawa sinasabi natin isang ng mga Muslim, Asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi Allah, Rabbi billahi Rabba, kinikilala ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na bilang. At may mga tao na hindi nila sinasabi ito, pero yung mismong sitwasyon nila ay nag-a-acknowledge o sumasang-ayon, umaamin na may nag-isang Panginoon. At kahit ang mga mulhid o yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, makikita mo na hindi man ito sabihin ng kanilang dila, pero sa mismong sitwasyon nila o kanilang sarili, ang buong existence ng kanilang katawan
ang existence ng langit at lupa, ng mga hayop, ng kanilang mata, ang mga detalye ng kanilang katawan, ang kanilang puso, lahat yan ay umaamin at ina-acknowledge ang presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit ang mulhid, babalik tayo doon, kahit ang atheist, makikita niya, alam niya sa kanyang sarili, itanggi man ng kanyang dila, pero alam niya sa sarili niya na kung saan siya ay mahina at kinakailangan niyang kumain, kinakailangan niyang magtrabaho, at alam niya na may biyaya na binibigay sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't tayo napunta doon? Yes. Ngayon, sinabi natin na hindi sapat na sabihin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Panginoon. Ito ay kinakailangan duktungan ng pagsasagawa. At dito na sinasabi, ito na yung sinasabi nating istiqama. Yung magpursige tayo na tayo ay manatili sa matuwid na landas. At yun ang ibig sabihin, yun ang tunay na ibig sabihin ng La ilaha illallah. Yun ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. Na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin sa tama maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba mga brothers? At mali na sabihin natin ang ibig sabihin ng La ilaha illallah ay walang Diyos maliban sa Allah. O hindi. Tama yun. Kulang. Dahil kahit ang mga Hudyo at saka mga Kristiyano, ganyan ang kanilang sinasabi. Sinasabi nila na walang ibang Diyos, walang ibang naglilikha, walang ibang nagbibiyaya, walang ibang nagtutustos, walang ibang nagpapatawad, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yun ba yung tauhid? Yun ba yung Islam? Kasi kung yun ang Islam, edi pati ang Kristiyano at saka Hudyo ay mga Muslim na din. Pero ang ibig sabihin na La ilaha illallah ay bukod sa pagkilala natin sa Kanya, pag-acknowledge natin sa Kanya sa ating puso, na Siya ang nag-iisang Panginoon, kinakailangan din sa ating gawain, sa ating pag-aalay, sa ating pagsamba, sa ating pamumuhay, sa ating kamatayan, sa ating pagmamahal. Wala tayong ibang kikilalanin din na Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon nawala ang mga Hudyo at saka mga Kristiyano o ang mga hindi mananampalataya. Naintindihan natin na kung saan sila ay inaalay nila ang kanilang pagsamba either sa bato, sa kahoy, sa malapit na anghel, o sa ipinadalang propeta, ito man ay si Jose Cristo o sino mang propeta, o sa mga tao na sumasamba sa mga ribulto. Doon, yun ang tunay na ibig sabihin ng shirk. Yun ang tunay na ibig sabihin ng pagtatambal. Malinaw? Malinaw. وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. Okay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tafsir ng sinabi nating aya kanina na yung mga tao na nagsabi na ang aming Panginoon ay Allah at sila ay naging matuwid, at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam qad qalaha an-nas, lahat ng tao ay sinabi itong salita na ito, thumma kafaru, subalit ang karamihan sa kanila, hindi lahat pero karamihan sa kanila ay tumaliwas pa rin. Faman mata alayha fahuwa min ahli al-istiqama. Kaya't kung sino ang mamatay sa ganitong pananampalataya, siya ay mabibilang sa mga taong matutuwid. Ang tinuturo sa atin dito ay hindi mahalaga na buong buhay natin ay sinasabi natin na ang Allah ang Panginoon natin. Pero ang pinakamahalaga ay yung abutan tayo ng kamatayan sa ganitong salita. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
O kayong mga mananampalataya, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niyong hahayaan na sa inyong kamatayan ay haharap kayo o huwag kayong haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala unless maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Kaya ang ibra, ang pinakamahalaga sa ating mga gawain ay ang huling gawain natin. Al-ibra bil khawatim, sinabi ng mga scholar. Ang pinaka-crucial, ang pinakamahalaga. At marami. Ang pinapaliwanag sa atin dito ngayon, maraming taong naging matuwid. Pero kakaunti lamang yung mga namatay sa matuwid na landas. قد قالها الناس ثم كفروا أكثر فمن مات عليها فهو ممن استقام. Okay. At sinabi ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa tafsir na thumma istaqamu, ano ang tafsir na ibinigay ni Abu Bakr as-Siddiq sa salitang at sila ay naging matuwid, thumma istaqamu, qala lam yushriku billah wa anhu qala lam yaltafitu ila ilahin ghayruh. Sinabi ni ano ang binigay na tafsir ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa istaqamu, sa pagiging matuwid, sila ay hindi nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o sila ay hindi kumilala ng Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang isang Muslim, kahit siya ay yumakap na sa Islam, siya pa rin ba ay makakagawa ng pagtatambal o hindi na siya makakagawa ng pagtatambal? May chance pa rin na siya ay makagawa ng pagtatambal. At sa lahat ng klase ng pagtatambal, ito man ay malaki, ito man ay maliit, ito man ay nakatago, ito man ay lantaran, ito man ay shirk sa pagsasalita, shirk sa paniniwala, shirk sa gawain, etc. Ito pa rin ay maaaring magawa ng isang Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Na sila ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit sila ay mushrikun, sila pa rin ay nagtatambal ng hindi malaking pagtatambal, pero meron pa rin sila maaaring magawang pagtatambal. Ito man ay pagpapakitang tao. Isang Muslim na nagsasagawa siya ng pagdarasal niya. Subalit, ang pagdarasal niya, Islam, Muslim, pagdarasal, ang Muslim ay nagsasala, subalit ito ay ginagawa niya bilang pagpapakitang tao. Dahil nandyan lang yung nakakakilala sa kanya, nandyan ang asawa niya, nandyan ang mga anak niya halimbawa, o nandyan yung mga tao sa paligid niya. Kaya siya ay nagdasal dahil lang may nakakakita sa kanya. Itong gawain nito ay shirk, ito ay pagtatambal dahil nilaan mo ang isang pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay pagtatambal. Ito ay pagtatambal. At minsan, kahit wala kang ginagawa, dun sa paggawa natin ng kasalanan, ito ay matatawag na pagtatambal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Ang isang tao na gumagawa ng kasalanan niya at siya ay nananatili, ito ay galing sa kanyang desire. Tama ako, hindi? Ito ay galing sa kanyang pagnanasa. Kaya, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw mismo sa sarili mo, sa paggawa mo ng kasalanan, ikaw ay nagtatambal. Napaka-detalye ng sinabi ng Allah sa Quran. Sabi niya, nakikita mo ba yung mga tao na ang kanyang Panginoon ay ang kanyang sariling pagnanasa? Literal na sinabi, ilahahu, ang kanyang Allah, ang kanyang Panginoon ay ang kanyang pagnanasa. Kaya kung ano ang tibok ng kanyang puso, ano ang kanyang desire, ano ang kanyang maling mithiin, yun ang nagdadrive sa kanya, yun ang nagkokontrol sa kanya. Na kinuha niya o kinonsider niya na kanyang Panginoon na nag-uutos sa kanya at nagbabawal sa kanya ay ang kanyang pagnanasa. Doon pa lang siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Waruya an Umar ibn al-Khattab, at sinabi naman ni Umar ibn al-Khattab sa aya ng pagkatapos niyang sabihin sa manbar, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sila yung mga nagsabi
na si Allah aming Panginoon at sila ay naging matuwid. Lam yarughu rawagan al-tha'lab. Sila ang mga tao na hindi, ibig sabihin pagtapos nilang sabihin na ang Allah ang aming Panginoon at sila ay naging matuwid, sabi ni Umar ibn Khattab, sila ay hindi umikot o sila ay hindi nahilo sa salitang Tagalog na parang pag-ikot ng fax ng ano bang fax sa Tagalog? Basta, ang ibig sabihin ang halin? Fax. Fax. Hindi, wolf yun eh. Alam ko bata ako pero hindi ako nagpapaloko. Basta, ang fax kasi mga kapatid sa Islam, kapag ito ay umiikot o parang nahihilo, ito ay sign ng kahinaan. Kaya ito yung paghahalin tulad na ginamit ni Umar ibn Khattab sa mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya at sila ay naging matuwid, na sila ay hindi nagpapakita ng kahinaan ng kanilang iman o ginagawa nilang matibay ang kanilang iman. Yun yung sinabi ni Umar ibn Khattab dito. وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Na every time na naririnig niya itong aya na ito, sinasabi ni Al-Hasan, O Allah, ikaw ang aming Panginoon, ibigay mo, ipagkaloob mo sa amin ang istiqama, ang katuwiran. وإن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكاملة الذي يحرم صاحبها على النار. At ang istiqama, ang pagiging matuwid, ito ay pagiging matuwid sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng aspeto ng tauhid. Ito man ay sa rububiyya, sa uluhiyya, at saka sa asma wa sifat. Yung tauhid na kung saan ilalayo ang isang tao sa apoy ng impyerno, فإن الإله هو الذي يطاع ولا يعصى. Dahil ang katuwiran ay yung pagkilala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon na kung saan iyong susundin at siya ay hindi mo susuwayin. Siya ay iyong hindi susuwayin. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم. Ang pagiging matuwid, ito ay yung pagtahak natin sa sirat al-mustaqim. So dito mga kapatid sa Islam, ba't sinabing pagtahak at hindi sinabing pagiging nasa matuwid na landas? Bakit sinabi dito na pagtahak, hindi sa pagiging nasa matuwid na landas? Dahil mas mainam pa rin na isang tao, siya man ay nasa kasalanan, siya man ay nasa kababaan ng kanyang iman, ang tunay na istiqama, ang tunay na pagiging matuwid ay yung pagtahak mo sa matuwid na landas. Dahil maraming tao ang nailagay na sa sirat al-mustaqim, sila ay nailagay na sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pero sila pa rin ay nawala. Dahil hindi nila tinatahak o hindi nila hinahanap ang katotohanan sa mga bagay. Malinaw yung pagkakaiba doon sa ano, ewan ko kung malinaw sa inyo. Malinaw? وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ظاهرة. Yes. At ang matuwid na landas ay ito yung paggawa natin ng kabutihan, ito man ay lantaran o patago, at pag-iwan sa lahat ng mga ipinagbabawal, ito man ay tago o lantaran. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Kayo ay maging matuwid at kayo ay wastaghfiru at kayo ay humingi ng kapatawaran. Bakit? Ito ay sinyales o ang tinuturo sa atin dito na kahit tayo ay maging matuwid, magkakaroon tayo ng pagkukulang at hindi natin kakayanin na makuha ang
100% ng katuwiran. Kaya sinabi niya na kasama sa inyong pagiging matuwid kayo ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay kinakailangan magtauba, kayo ay magsabi ng istighfar. Imagine ninyo sa pagtapos ng ating pagdarasal, pangalawang haligi ng Islam, na ito ang unang itatanong sa atin ng araw sa araw ng paghukom. Ito ang tanging makakapagligtas sa atin sa mga sa nifaq, sa shirk, ang palagiang pagdarasal. Pagkatapos ng ikaw ay magdasal, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ano ang sinasabi natin? Astaghfirullah, astaghfirullah. Pagkatapos mo sa pinakaminamahal na Allah subhanahu wa ta'ala na ibada, pero tayo ay inutusan na mag-istighfar dahil kahit anong gawin nating pagpupursigi o kahit ano ang hirap na ating gawin, dahil sa kahinaan natin bilang isang tao, tayo ay magkakaroon ng pagkukulang at tayo ay magkakaroon ng kasalanan. Kaya sinasabi sa atin dito na tayo ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatawad sa ating pagkukulang. Katulad dito sinabi natin sa hadith, sa naunang hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فَتَمْحُهَا, nasundan mo ang iyong kasalanan ng kabutihan upang ito ay mabura. Ito ay mabura. At sinabi ng Propeta ﷺ, istaqimu wa lan tuhsu, kayo ay maging matuwid. Subalit kayo ay hindi nyo makukuha ang kumpleto at perpektong katuwiran. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. At alamin nyo na ang pinakamainam na inyong pagsamba ay ang salah. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. At walang ibang nag-aalaga ng kanyang abolusyon maliban ang mananampalataya. Ito ay nabanggit sa Sahihain. At sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Ang ibig sabihin ng as-sadad, at ito yung sinasabi natin kanina, ibig sabihin ng katuwiran, ay ang ibig sabihin kasi ng saddidu, ito medyo Arabic siya, pero ang ibig sabihin kasi ng saddidu ay yung aim, o yung parang sa barel, yung itutok mo. Ito yung sinasabi nating tahakin mo. I-aim natin. At sinabi dito sa Arabic, pag sinabing saddid ar-ramya, itutok mo yung pana. Kaya ito yung ibig sabihin ng istiqama. Ito yung ibig sabihin ng istiqama. Yung tahakin mo, i-aim natin o hanapin natin ang katuwiran. Wa qaribu, ang ibig sabihin naman dito ng qaribu, أن يصيب ما قرب من الغرض لا يمسك على نفسه ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. Yes. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, o kayong mga tao, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu. Tunay na hindi nyo kayang gawin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, hindi nyo kayang gawin lahat ng iuutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, subalit, saddidu wa abshiru. Subalit, gawin nyo lamang ang inyong kakayanin. I-aim nyo lang kung ano yung kaya nyo. Wa abshiru. At huwag kayong mag-alala sa gantimpala dahil ang gantimpala ibibigay sa atin ay sobra-sobra pa. Ngayon, ang istiqama, ito ang tanong ko ngayon. Ang pagiging matuwid, ito ba ay nakukuha sa gawain ngayon? O sa puso? Sa gawain o sa ating puso? Ang pagiging matuwid. Ngayon halimbawa, itong araw na ito gusto kong maging matuwid. Ito ba ay saan natin sisimulan? Sa puso o sa gawain? O sa gawain muna tapos sa puso? Okay. Okay, tama 'yon, subalit ang mauuna at dapat magtapos ay yung katuwiran ng ating puso, mga kapatid. Dahil ang sinasabi nga natin kanina na kahit anong gawain ang ating gawin, kung ang puso natin ay hindi matuwid, walang useless ang ating mga gawain, 'di ba? Kaya dapat
Kung gusto natin kung magfo-focus tayo sa pagiging matuwid, uunahin natin ang katuwiran ng ating puso. At dahil sinasabi natin na maraming tao ang sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero dahil hindi sila nag-focus doon sa katuwiran ng kanilang puso, sila ay naligaw. Katulad na nabanggit natin na hadith na yung 3 tao na unang susunugin sa araw ng paghukom. Nag-memorize ng Quran, naging scholar ng Islam, nag-jihad, nagbigay ng zakat. So kung ang usapin lang ay usapin katuwiran ng gawain, wala tayong masasabi doon sa mga tao na yun. Pero ano yung wala sa kanila? Katuwiran ng puso. Na yun yung magliligtas sa kanila sa atin sa araw ng paghukom. Kaya ang asal ng istiqama, ang orihinal at tamang pundasyon ng pagiging matuwid ay istiqamatul qalb ala tauhid. Ang katawiran ng ating puso, saan? Sa tauhid. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya nga sa Surat Al-Baqarah, alam nyo mga brothers, sa Surat Al-Baqarah, which is unang chapter pagtapos ng opening chapter o Surat Al-Fatiha, alam nyo ang unang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang tinuturo niya sa tao? Pinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga klase ng puso. Dahil nandoon nakasalalay ang kaligtasan natin. Nandoon nakasalalay ang... At dahil para makumpleto lahat ng paliwanag, dahil kapag naging maayos ang puso natin, automatically magiging maayos ang ating katawan. Magiging maayos ang ating dila, magiging maayos ang ating gawain. Doon nakuha natin ang dalawang mahalagang bagay. Malinaw? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sa araw ng paghukom na kung saan walang maitutulong ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak. Ano lang ang makakatulong sa atin? Illa man atallaha biqalbin salim, maliban na lamang sa inyong malinis at maayos na puso sa araw ng paghukom. At pagkatapos maging matuwid ng ating puso, saan naman tayo magfo-focus? Sa katuwiran ng alin? Sige nga. Tingnan natin yung mga stock knowledge natin. Pagkatapos ng katuwiran ng puso, ano isusunod natin? Gawa. Gawain. Ano? Gawain. Ano pa yung isang sagot? Isip. Meron pang pangatlo? Okay. Pagkatapos ng puso, dila ang susunod natin. Katuwiran ng ating dila. So ngayon, ilagay nyo dyan, 1, 2, 3. Katuwiran ng puso. Mauuna ha? Katuwiran ng puso. Pangalawa, katuwiran ng dila. Diba naipaliwanagan natin yan sa sa mga naunang hadith na hindi magiging matuwid ang puso ng isang tao. La yastaqimu abdu hatta yastaqimu lisanu. Na hindi magiging matuwid ang isang puso hanggat hindi nagiging matuwid ang kanyang dila. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Hindi magiging matuwid ang iman, ang pananampalataya ng isang mananampalataya o ng isang alipid hanggat hindi nagiging matuwid ang kanyang puso. At hindi magiging matuwid ang kanyang puso hanggat hindi matuwid ang kanyang dila. At sinabi sa Tirmidhi, إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتقوا الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوجت أعوجنا. Naiulat sa Tirmidhi na kada umaga ang ating mga katawan ay sinisisi ang ating dila. At sinasabi niya, ittaqullaha fina, o ikaw na dila, katakutan mo Allah subhanahu wa ta'ala para sa amin. Dahil kapag ikaw ay naging matuwid o ikaw na dila, kami ay magiging matuwid. At kapag ikaw ay lumihis, kami rin ay lilihis. So, yun yung maaari nating matalakay patungkol sa
katuwiran ng isang Muslim. At yun yung paliwanag natin sa hadith na ito. Jazakumullahu khairan. May tanong? May hindi naintindihan? Pangatlo, katawan na. Katawan na. Ang ating katawan. Okay na bro. Malinaw, inshallah. May tanong bro Atman? Okay, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.